Hello mga habibi. Ayan, so welcome back po ulit sa ating trading session. Alright, so yesterday we won $10 po dito sa ating small account. Right now we have $31.20. So let's check po sa mga possible opportunities that we can trade tonight. Ayan, so samahan niyo po ako habibi sa paghahanap po ng ating mga possible trade opportunities. Ayan, so dyan lang po kayo at maghanap lang po tayo ng ating iti-trade ngayong gabi. Habang hindi pa natin na check yung mga market. Ayan, so samahan niyo po ako mga habibi. Ayan po mga habibi, naglagay po tayo ng $1 po. Nag-trade po tayo ng $1 dito sa Canadian dollar at CHF. So let's find out po kung ano magiging result. Sa downtrend, malakas yung market ng up, mga buyers. Let's check what we got. Alright, so panalo po tayo mga habibi for $1.87. So we can put another one mga habibi. Ayan. So $2. Ayan, $3 po yung ating nilagay. Let's find out po kung ano magiging result. Loss po yung ating pangalawang trade. Yung pangatlo po, win. At yung pang-apat po, let's find out. So, ayan. 3-1 po tayo doon mga habibi. Mahirap po mag-trade ngayon kasi sideways po yung mga market at tinatry lang po natin, but we will not force to trade mga habibi, no? Kung meron lang pong pagkakataon, yun po, pero hindi natin i-preparesahin, no? So now meron tayong 2 losses. Okay, meron tayong almost 28 for trades. So meron tayong 1 loss at
3 wins, mga habibi. 1 loss, tsaka 3 wins. Ayan. Lagi nyo lang po tandaan, mga habibi, no? Once na hindi kayo makakita ng magandang opportunity, wag nyo pong pepersahin or pipilitin mag-trade, mga habibi, kasi that's the time na doon po tayo matatalo, no? Doon masusunog yung ating account. Yun yung worst. So if sa tingin po ninyo or feel ninyo hindi pabor sa inyo yung market, it's better to stay out sa market or sa currency pair na yun. Okay? As of now, meron naman tayong 3-1 loss, 3 wins, 1 loss. Not bad kasi nag-profit pa rin naman. But may kasamang swerte yun, mga habibi. Although lahat ng plan or yung strategy natin is pinakita ng ating indicator, pero this is not a good idea since hindi naman talaga para sa ganitong sa klaseng market ang ating strategy. Ang ating strategy ay good for trending market, not sideways. Okay? So, hanap po ulit tayo, mga habibi. Bottom, double bottom. Okay, nasa resistance area pala ito. So, we can trade $1 po dito, mga habibi. Why? Kasi nakita ko po ay mayroong bottom po dito. So, may resistance. So, possible po yung market is mag-uptrend na po siya. Yan, that's why naglagay po tayo ng $1 po doon na trade. So, let's find out po kung ano yung magiging result ng ating trade. So, we are using cellphone po sa pag-trade, mga habibi. Hindi po natin ginagamit yung laptop. However, it's very hard po na maghanap ng opportunities. Ayan, so break even po yung ating trade dito. So, binalik niya lang po yung ating in-invest or trade na $1. Puro sideways ang ating mga market. Ayan o. Pangit po ngayon ng market, mga bibi. Downtrend, pero malayo na sa mga opportunity. USD GPY. Okay, so
titingnan po natin this for this currency pair kung makakapag-trade po tayo dito. Yan, so nasa bottom siya, no, sa resistance area. Sa resistance area siya. Let's find out. Okay. Yan. So, naglagay po tayo ng $1 mga habibi. And let's find out po kung ano magiging result. Maglagay ulit po tayo ng $1 mga habibi. Uptrend. Yan. So, titignan natin. Sasabayin natin yung market. Pataas. Let's find out po kung gagana po ito. At nasa resistance area po kasi. So, possible po tumaas po yung market. Ayan. So, first trade natin is panalo po mga habibi. Ayan. So, as you can see there, ayan, so meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 wins and 1 loss. Right. So 6 wins and 1 loss. Let's find out po. Okay, so yun po, 6 wins and 1 loss mga bibi. Yung $31 natin is naging $34.55 na po ngayon. And I think we can put more. Yeah. After this candle. Although mababa po yung percentage o yung percent po, yung profit is kahit paano po is may profit pa rin, no? 87%. Alright, so naglagay po tayo ng app na trade, $1 po. Let's find out po kung ano magiging result. Yung MACD na mayroon na nag-cross na po doon sa zero line at yung ating moving average ay nag-cross na rin po sa gitna ng Bollinger Band. So lahat po ng criteria ng ating strategy is na-meet niya na yung criteria ng ating strategy. That's why we put one trade mga habibi. Yan. So let's find out po kung ano magiging result po ng ating trade. Alright, so it's a win again mga habibi, no? At I think 7-1, no? 7-1 po ang ating trade ngayon. 7 wins, 1 loss. Alright, so 7 win, 1 loss.
Isa lang po yung nakapula dyan, lahat po naka-green. Yan. 7 win, 1 loss. Sa bottom siya. Sa bottom. Nasa resistance siya mga habibi. It's hard. No? Mahirap magbitaw. Kung walang kasiguraduhan. That's why if hindi ka sigurado, better stay away from the market na lang. Right? So, dito na lang po natapos yung ating trading session. And salamat po sa pagsabay, sa pagsubaybay sa ating trading session for tonight. And thank you po sa lahat ng OFW. At shoutout po sa lahat ng mga kadama dito sa Saudi Arabia. At mabuhay po tayong lahat na OFW dito sa Saudi Arabia. Thank you po at good night po.